Alam mo ba na bago pa man sumikat at makilala ang Safeguard, ay may mga sabon na noon na naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay nating mga Pilipino. Mga sabon na araw-araw ipinapagamit ni Lola at ni Nanay at naging tahimik na bahagi ng ating kabataan. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin kung ano na ang nangyari at kung nasaan na ngayon ang mga sabon na sumikat noon pero nakalimutan na ngayon. Simulan na natin. Umpisahan natin sa Lifebuoy. Naaalala mo pa ba ang mga panahon na hindi pa itinuturing na personal na gamit ang isang sabon? Mga panahon na karaniwan ay iisa lamang ang sabon na ginagamit ng buong pamilya. Iisang piraso, iisang lagayan, at iisang amoy na kinagisnan ng lahat, mapabata man o matanda. Para sa maraming tahanan noon ay may isang sabon na madalas na makikita sa isang sulok ng banyo. Isang sabon na nakahandang pabulain sa anumang dahilan at nakahandang ipanghugas sa anumang pagkakataon. At ito na nga ang Lifebuoy. Bandang 1930s ay dumating ang Lifebuoy dito sa Pilipinas. Isa itong produkto ng Lever Brothers na nagmula sa bansang England. Subalit lokal na ginagawa at ibinebenta dito sa ating bansa ng kumpanyang Philippine Refining Company. Nakalaunan ay naging bahagi na nga ng Unilever Philippines. Sa panahong iyon, ang Lifebuoy ay hindi ipinakilala bilang sabon na mabango o sabon na pampaganda. Sa halip, ito ay ipinwesto bilang isang sabon na pangkalusugan. Kilala ito sa kulay pulang itsura nito, sa medyo matapang at medicated na amoy. Ito ang mga katangian na nagbibigay sa maraming Pilipino ng pakiramdam na ito ay epektibo laban sa dumi at mikrobyo. Bago pa man naging karaniwan ang konsepto ng modernong antibacterial soap, ang Lifebuoy na ang itinuturing ng maraming pamilyang Pilipino bilang isa sa mga pangunahing sabon para sa kalinisan at proteksyon, lalo na sa mga panahon na limitado pa lamang ang akses sa mga ospital at mga moderno na serbisyo na para sa kalusugan. Pagsapit ng 1950s ay mas lalo pang tumibay ang presensya ng Lifebuoy dito sa bansa. Gumamit ito ng mga sikat na personalidad na nagmula sa mga pelikulang Pilipino bilang mga endorser nito. Dahil sa mga panahong iyon ay malaki ang impluwensya ng mga artista o kilalang tao sa pagdidesisyon ng maraming Pilipino kung tatangkilikin ba ang isang produkto. Sa mga print advertisement ay ipinakilala ang Lifebuoy bilang The Family Soap. Isang simpleng mensahe ngunit tumatak sa isipan ng marami dahil hindi lamang ito basta isang uri ng sabon, kundi ito ay produkto na katuwang sa pangangalaga ng buong pamilya. Ngunit kadalasan ay may mga pangyayari o kaganapan na talaga namang hindi inaasahan. Dahil sa pagsapit ng huling bahagi ng 1960s at lalo na noong 1970s hanggang 1980s ay unti-unti na ngang nagbago ang galaw ng merkado. Dahil ito na nga ang mga taon na pumasok ang mga bagong sabon na nag-alok ng parehong proteksyon laban sa mikrobyo. Ngunit may mas modernong imahe, mas mabangong variants at mas agresibo ang pagpapakilala sa produkto, kabilang na nga rito ang Safeguard. Sa panahong ito ay tuluyan na ngang nagbago ang panlasa ng mga Pilipino. Hindi na sapat ang pagiging sabon na pangkalusugan lamang. Mas hinanap na ng mga tao ang sabon na mas banayad sa balat, mas may kaaya-ayang amoy at mas akma sa pang-araw-araw na paggamit. Isang pagbabago na hindi agad nasabayan ng Lifebuoy, dahilan upang unti-unti na ngang mapag-iwanan ito bilang isa sa mga pangunahing sabon na panlaban sa mikrobyo ng pamilyang Pilipino. Sa kasalukuyan ay mabibili pa rin naman ang Lifebuoy dito sa Pilipinas bilang mas modernong antibacterial soap at hand wash. Ngunit malinaw na hindi na ito kasing laganap at kasing popular tulad noon. Sa kabila nito ay nananatiling sariwa pa rin naman sa alaala ng maraming Pilipino ang Lifebuoy, lalo na sa mga henerasyon na inabutan at ipinanghugas ito. Ang matapang nitong amoy, ang mga jingle sa radyo at telebisyon, at ang pakiramdam na mas ligtas ang pamilya kapag ito ang gamit na sabon. At habang unti-unti na ngang humihina ang presensya ng Lifebuoy, ay may isa pang sabon na dumaan din sa halos kapareho ng kapalaran nito. At ito na nga ang Dial Soap. Ang Dial Soap ay unang binuo sa Estados Unidos noong 1948 ng kumpanyang Armour and Company. Ito ang kauna-unahang deodorant soap, isang malaking inobasyon noon dahil hindi lamang nito nililinis ang balat kundi tumutulong din ito laban sa masamang amoy. Noong mga sumunod na taon matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig ay unti-unti na rin pumasok sa Pilipinas ang mga produkto na galing sa Amerika, kasabay ng mataas na paghanga ng maraming Pilipino sa mga banyagang produkto. Ang Dial Soap ay ipinakilala bilang isang antibacterial at deodorant soap na mas modern
moderno ang dating kumpara sa karamihan ng mga lokal na sabon noong mga panahong iyon. Pagsapit ng 1960s ay sinubukan ng Dial Soap na mas mapalapit pa sa lokal na merkado sa pamamagitan ng mga patalastas at paggamit ng mga kilalang personalidad upang palakasin ang imahe nito sa masa. Ngunit noong 1966 ay tuluyan na ngang nagbago ang laban sa merkado dahil ito ang taon nang tuluyan na ngang ipakilala ng Procter & Gamble ang Safeguard na unang inilunsad sa Amerika at kalaunan ay ipinakilala na rin dito sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng mas malawak na distribution, mas agresibong pagpapakilala at sa mas abot kayang presyo nito ay unti-unti na ngang nangibabaw ang Safeguard bilang nangungunang antibacterial soap dito sa bansa. Sa kabilang banda, ang isa sa mga pinakamahalagang ambag ng Dial Soap sa industriya ay noong 1988 nang ipakilala nito ang kauna-unahang antibacterial liquid hand soap. Isang konsepto na nananatiling popular magpahanggang sa ngayon, lalo na sa panahon na mas pinapahalagahan ang paghuhugas ng kamay. Sa kasalukuyan, ang Dial Soap ay hindi na madaling makita sa karamihan ng mga tindahan dito sa Pilipinas. Karaniwan na lamang itong matatagpuan sa mga membership shopping centers tulad ng Landers at ng SNR, pati na rin sa mga online platforms gaya ng Shopee at Lazada. Bagamat hindi naman tuluyang nawala, malinaw na nagbago na ang papel nito sa lokal na merkado na dati ay isang kilala at sikat na sabon. Sunod ay ang Dettol Soap. Ang Dettol ay binuo noong 1933 ng kumpanyang Briton na Reckitt & Sons. Orihinal itong nilikha hindi bilang isang sabon na pangligo kundi bilang isang medikal na sabon. Ginagamit ito noon sa mga paanakang ospital sa England upang maiwasan ang isang uri ng seryosong impeksyon na karaniwan sa panganganak. Pumasok ang Dettol sa lokal na merkado bilang isang germicidal o antibacterial soap, isang kategorya na pinangungunahan noon ng mga brand tulad ng Safeguard. Ngunit sa halip na makipaglaban ang Dettol sa pagiging mabango o sa pagiging mas murang sabon, ay ipinwesto ng Dettol ang sarili bilang isang premium at expert level na proteksyon. Ginamit ng brand ang iconic nitong logo na espada at kalasag upang sumimbolo sa pagpatay ng mikrobyo at pagprotekta sa pamilya. Ang Dettol ay hindi para sa pang-araw-araw na paggamit, ngunit kapag may sugat, may sakit o may kailangan na siguraduhing malinis, ay ito ang isa sa mga pinagkakatiwalaan. Habang nagbabago ang panlasa ng mga mamimili, ay unti-unti na ring pinalawak ng Dettol ang mga produkto nito. Dahil bukod sa orihinal na antiseptic variant, ay nagpakilala din ito ng mga mas banayad at mas kaaya-ayang mga pagpipilian na mga sabon. Sa kabila ng matibay na pangalan at mahabang kasaysayan ng Dettol sa Pilipinas, ay unti-unti rin itong humina bilang pangunahing sabon sa pang-araw-araw na paliligo ng maraming Pilipino. At ang isa sa mga pangunahing dahilan nito ay ang malakas at ang medikal na imahe ng brand. Bagamat ito ang mismong lakas ng Dettol, ay ito rin ang naging limitasyon nito dahil para sa maraming Pilipino, ang Dettol ay hindi sabon na ginagamit sa pang-araw-araw. Kasabay nito ay nagbago rin ang panlasa ng mga mamimili dahil mas naging abot kaya at mas agresibo pagdating sa pagpapakilala ang mga antibacterial soap na tulad ng Safeguard. Sa kasalukuyan, ang Dettol ay nananatili pa rin naman na malawak ang distribusyon sa mga supermarket at iba pang mga pamilihan dito sa bansa. Ang kwento ng Lifebuoy, Dial Soap at Dettol ay hindi kwento ng tuluyang pagkawala, kundi ito ay kwento ng pagbabago. Pagbabago ng panahon, pagbabago ng merkado at pagbabago ng pangangailangan nating mga Pilipino. Nawala man ang dating mabulang estado ng mga sabon na ito at hindi na ganoon kadalas makita sa ating mga banyo, ay mananatili naman silang bahagi ng mga alaala. Mga alaala ng panahong tayo ay mga bata pa, mga alaala na bago maghugas ng kamay ay kailangan munang paluin pa. Kung nagustuhan mo ang video na to ay huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe. Salamat po.